Grabe, At Mother. sabi naman ni BBM, huwag na kayong magreklamo kasi masanay na kayo dyan. Mag-adjust na lang daw kayo. Kasi hindi naman daw ang baha ngayon hanggang balikat nyo, hanggang tuhod na lang. Sabi ni BBM. At sinabi ni BBM, Kati, na gagawa siya ng mga, ano ba yun, yung mga basin-basin ba? Parang catch basin daw, para wala na daw talaga baha next time. Ewan ko kung ang iniisip nito ay 10 years from now, baka nakalimutan ni BBM na 1 year na lang siya and 10 months in office at hindi niya nasosolve itong corruption, ang flood control na prosecution at itong flood control mismo para mahinto na itong mga baha sa ating bansa. At palagay ko, Kati, may nagsabi na kay BBM, nasa Malaysia, over the years nila ginawa yan. Gumawa sa ng mga reservoir, yun ang sinasabi niya, catch basin. BBM, reservoir po tawag doon. Oo. Nagawa ho yun ng Malaysia only in so many years and solved their flood problem. Pero dito sa Pilipinas, hindi mo yan na-solve kasi binadgetan mo pa simula ng 2024 hanggang 2025, baka simula pa 2023, ng flood control funds ng mga ghost at substandard na ghost flood control projects. Yun na nga, Mother, no? Kasi, alam mo, ano tayo, parang masyadong detached, no? Parang hindi niya talaga, mahirap talaga, ulitin ko na naman yan, paulit-ulit naman natin. Oh, grabe mga baha, grabe. Diba? Sila ba kaya lang sumulong dyan? Wala. Grabe, Diba? na mga tilapia, napasukan na sa bahay ng mga bahay. Tapos yung isang alay, nagluluto siya doon. Baha hanggang bewang niya, nagluluto siya. Grabe, no? Ano ba ito, BBM? Life goes on? Ganon? Tapos diba? sasabihin nyo sa amin, mag-move on na kami? Oo. Ano ba? Sino ba yung chair ngayon ng Blue Ribbon Committee? Si parang Erwin ano, Tulfo. oo. Ang sabi ni Erwin Tulfo, mag-move on na daw tayo sa baha-baha na yan at sa flood control projects na yan at bigay na lang daw yan sa ombudsman ang pag-imbestiga niyan. Wait a minute! Kaping mainit? Exactly. Oh, Hindi naman Senator? pwede yan. Hindi ba ang Blue Ribbon, ang senador, ang trabaho ay iba kaysa ombudsman? Ang trabaho ninyo as senator is mag-hearing kayo dyan ng mga kakurakutan in aid of legislation. Baka sakali namang may batas kang maisipan dyan. Yung ombudsman, ay prosecution na po yun, investigasyon na charge ng plunder, etc. doon sa mga tinutukoy na mga kurakot. Iba po ang trabaho ng Blue Ribbon. Senator, grabe naman, Senator. Ipinapasa mo naman yung, di ba inalal kayo ng mga tao? Gusto ng mga tao, mag-imbestiga kayo dyan in aid of legislation, ayaw mo. Yes, tama, Ayaw mo? Mother. Alam mo, Mother, ilatag natin ang mga numero at realidad na kinakaharap ng ordinaryong mamamayan, Mother. Ang misteryo ng flood control, bilyong-bilyong pisong budget ang inilaan sa flood mitigation sa ilalim ng DPWH at local government units. Ngunit bakit nananatiling barado ang mga daluyan at walang pangmatagalan na structural solution? Tapos, Mother, alam mo yung pasanin araw-araw na gastusin. Patuloy ang dagdag presyo sa langis na humihila pataas sa pamasahe at halaga ng pagkain. Ang buwan ng sahod, kinakain lang ng bills sa kuryente at tubig, Mother. Oo, at sa gasolina, Yes, di ba? Tumaas na naman by almost 10 pesos ang gasolina. Oo, meron Ikaw naman. talaga, BBM. Ilang beses ka nasabihan, pati ang mga congressmen na maayos ang pag-iisip, na suspend na yung collection ng excise tax at VAT sa kuryente, sa fuel at sa mga gasol at kerosene. Hindi mo pa rin ginagawa. Ayuda ka ng ayuda. Yung bigas mo may mga bukbok ba? Pangalan sa bigas, Kati, BBM. Yan. Buk-buk. Bukbok me. Ay, nako, Ay, Mother. nako po! Sana tayo pupulutin. At nasaan na ang 2027 budget? Meron na naman. DPWH budget, siyempre. At ito na, ang bago na namang diskarte ha. Wala na daw flood control funds. Meron daw farm to market roads. Yes, Bongga. yun yung bago, no? FMR. Ano yung farm to market roads? Parang roads to my farm. Ganyan. So kung sino yung mga politiko dyan na
may mga malalaking lupa, ng mga dami nila, lalagyan nila ng mga kung ano-ano dyan, na negosyo, dyan nila idadaan ang farm to market roads. Mukhang mahilig sila sa letter M, no, Mother? Oo. Money, maleta, ngayon market. Oh, Farm to money, market. maleta, market ni Marcos. Yan. Alam mo, Mother, nakakalungkot kasi yung prioridad ng pambansang budget, sa halip na ibuhos ang pondo sa ayudang pang-agrikultura, at saka yung mag-subsidize sila sa kuryente at maayos sa serbisyong medikal, nako, lumulobong discretionary and program funds na walang malinaw na Ito transparency. na naman, pati Department of Transportation, merong confidential fund. Ano ba ang kino-confidential fund yun dyan sa Department of Transportation? Meron ba mga drone dyan galing sa China na kailangan yun dyan monitor? Hirap Grabe, sa no? inyo eh. Mataas pa ang budget ng Department of Defense kaysa Department of Agriculture. Aba, ano ba yan? Secretary Chu Laurel? Ako, best friend ng Presidente BBM, mataas pa budget ng DND sa akin, di ako papayag niyan. Secretary Chu Laurel, Sir, ipaglaban mo yan kasi dyan kaming mga agriculture sector kami sa Visayas at Mindanao eh. Kailangan namin ng mga subsidy sa farmers, sa ang presyo ng fertilizer para bumaba. Tanggalin mo na lang yung tax sa pag-import ng mga ng fertilizer na yan para bumaba presyo niyan. O kaya in the meantime, i-subsidize mo muna yan. Yung irrigation, Secretary Chu Laurel, huwag kang pumayag. Bakit ba ang Department of Defense mas mataas pa ng budget sa iyo? Dahil ba mas gwapo sa iyo si Gibo? Hindi ako papayag dyan, sir. Kung ganyan, awayin ko yan siya. Abay, wala naman tayong pinagkakaabalahan o pinagpreparan na digmaan. Bakit naman ang DND ay mataas pa ang budget sa Department of Agriculture? What do you know? Baka they do not know, ha? Since we are a poor agricultural country, ang pinakamaraming pong workers ay sa agricultural sector. Agree. Yan po. At saka, Kaya, yeah. maliit lang talaga yung industrial kasi wala na nga nag-i-invest dito sa Pilipinas. Dito sa ilalim ni Bongbong Marcos, Cathy. Ayan, Yes, actually, Mother, dapat pagyamanin po natin ang sariling atin. Wala tayong sarili nating produce. Import Ang na dami pagkain. nating flat land. We just need to support the farmers. Di ba? Wala magkakaroon tayo ng Dahil sarili. gusto nila mag-import, pati ng mga pagkain, pati asukal ngayon, may smuggling na kayo dyan, ha? Aba, Secretary Laurel, kung ako sa'yo, hindi ka papayag dyan. Bakit ganyan? Sinisira nyo na naman yung sugar industry. Grabe naman ang bagsak ng presyo, sir. Maawa naman kayo sa amin. Tsaka yung blue crabs, maawa na rin kayo. Ano ba Grabe yung yan. mga ahensya ng gobyerno? Pati ninyo pinapatupad dyan. Yung mga rules ng importas ng export ba? Na kailangan ganitong quality ng mga in-export nating crustaceans, yung mga seafood, ganyan. Kung ginagawa na nila ang trabaho nila, matagal na nilang na-solve yung mga sakit-sakit ng mga crustaceans na yan, mga crabs na yan, sakit-sakit ng mga peste. Hindi tao yung peste ba sa sugarcane? May ngayon merong yung pest sa sugarcane na nagpapababa ng sugar content ng tubo. Kaya aside from that, meron pang mga smuggling ng asukal. Secretary Chu Laurel, taga Negros kami yan po ang hanap buhay talaga ng karamihan ng mga tao sa amin. Dyan po kumukuha ng sweldo at pang-edukasyon at medikal ng mga sugarcane workers. Maawa naman po kayo at ngayon lang naman kami nakahinga-hinga simula nung nag-martial law si Ferdinand Marcos. Ba't ba, Cathy, bawat Marcos ang presidente, talagang pinagigigilan kami dyan sa sugar industry. Alam mo, Mother, nakakalungkot yan. Dapat nga i-improve. Sobrang huli na tayo, mga kababayan, sa natin, sa yung pag-improve ng ating, ang tawag ito, agriculture.